Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Domeng. Si Bagyong Domeng nga po ay nasa tropical storm category at dahan-dahan pa nga po itong lumalakas at asahan pa rin po natin na mataas ang tsansa nito na umambot ng typhoon category. Sa ngayon nga po, asahan naman po natin yung extension ng kanyang kaulapan ay makakaapekto na nga po yan dito sa may parte nga po ng Mindanao at ilang bahagi ng eastern section ng Visayas. Habang may mga chance rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa parte ng Central Luzon, including Metro Manila. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mababa pa rin po ang tsansa nito na magkaroon ng landfall scenario. Dito naman po sa ating rain map accumulation, makikita nga po natin yung mga posibleng mga pag-ulan na mararanasan sa ating bansa. Dito po sa ating rain accumulation, makikita nga po natin mataas sa mga tsansa sa may extreme northern Luzon, sa may Palawan at mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may parte ng Bicol region. And the next 24 hours, expected na nga po natin na mataas na po ang tsansa na magkaroon ng mga pag-ulan dito nga po sa may northern Luzon, extreme northern Luzon, Bicol region, western section ng Visayas, ganun din po sa parte ng Mindanao. At may mga posibleng mas malalakas na pag-ulan sa parte nga po ng Palawan. And the next 2 days nga po, ito po yung ating magiging posibleng senaryo. Asahan nga po natin na ito pong si Bagyong Domeng ay paangat nga po yan, medyo didikit ng bahagya sa may parte ng extreme northern Luzon at asahan nga po natin na dire-diretso nga po ay makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Pagsapit po yan, bukas po yan ng Sabado at asahan po natin mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa parte nga po noon ng sa parte po ng Palawan at western section ng ating bansa. And the next 4 days po, ito po yung ating magiging possible scenario. In the next 4 days, expected na nga po natin na mas malalakas na pag-ulan ay posible po natin maranasan. Dahil nga po sa posibleng paghatak nito sa habagat. At iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga po ito po ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center. Bukas nga po, May 30, sa expected natin ay yan po ay mas lalakas na bilang isang typhoon category. At pagdating nga po ng gabi, nasa northeastern section na po yan ng extreme northern Luzon. Asahan nga po natin mataas ang mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng May 31, asahan na nga po natin dito nga po bahagyang lalapit o didikit ng bahagya lamang yung si Bagyong Domeng. Kung mapapansin nga po natin yung kanyang diametro ay inaabot po niyan ang parte ng extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito po ay nasa eastern section na nga po ng Taiwan habang meron pa rin bagong sama ng panahon sa may parte ng South China Sea. At pagdating naman po ng June 1, tuloy-tuloy nga po makakaranas po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan at pagdating po ng gabi, mas malalakas na pagulan asahan natin sa western section ng ating bansa hanggang sa parte po yan ng eastern section ng ating bansa. By June 2, tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng mga pagulan sa umaga hanggang sa gabi meron po tayo mga tsansa ng pagulan. Pagdating naman po ng June 3, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng pag-ulan sa umaga at sa gabi naman dito naman sa may western section ng ating bansa sa may parte ng Ilocos region, Bataan, Zambales, Pampanga at asahan din mo natin sa may parte ng La Union. Pagdating naman po ng June 4, mataas po ang tsansa na may mga pag-ulan sa may parte ng Central Luzon at dito po sa Mindoro provinces, Metro Manila
Aurora at maging dito po sa Pulilio Island at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng gabi, expected na nga po natin mataas ang tsansa ng malalakas na pagulan sa ating bansa, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Zambales, Bataan, Pampanga, Pangasinan, Ilocos Region at maging dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. By June 5, ganun pa rin po, no, tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pagulan. Kaya iba yung pag-iingat nga po, no, sa ating mga kababayan dahil nga po, no, itong si bagyong Domeng ay makakaapekto po to sa ating bansa at tuloy-tuloy nga po dahil sa posibleng magkakaroon na nga tayo ng habagat makakaranas na nga po tayo ng mga pag-ulan. At may mga posibleng low pressure area tayo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay makakaapekto, no, sa ating bansa at posibleng magdulot ng mabiglaang pagbuhos ng pag-ulan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people.